The office of the Vice President is under siege. Ano sasabihin niya? Pati yung kanyang kapersonal na kapakanan. Ang tatay niya, ang tatay niya na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas is the subject matter of the Quadcom. Ayun. One thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Pag ako'y napatay. Opo. Meron pa siya sinabi, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretso yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Sa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, anong klaseng proseso nangyayari? O ikaw ang Vice President, baka higit pa doon, nasabi mo eh. Mukha ano. Napagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Meron, ito siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Opo. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakulong. Ano nangyari? I would like to consider to move for a reconsideration of our resolution. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. So move, Mr. Chair. I-extend niya ng 5 days, hindi man lang natanong, walang nagtanggol sa kanya, nang dahil lamang yung isang congresswoman na talagang mahilig magpakulong, binigyan ng 5 days, sumagot ka agad, is there any objection? No objection, the motion is approved. Ito na ang pinakamalala na nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Nakaratay sa ospital, nag-motion isang congresswoman nang palagi niyang iniisip, ay magpakulong na lang ng tao nang walang katwiran. Ay, hindi mo nakita, tuwan-tuwa siya nung naipakulong niya noon. Nakipag-fist bump pa eh. Sasayaw-sayaw pa eh. Kulong na niya. Meron bang ganito? Balikan natin yung statement. Opo. Kung ako ay mapatay... Maganda, Jen. Pakinggan natin. Amir ba? Para eksakto. Bago tayo para direkta. Baka sabihin niyo, Jen, mali-mali sinasabi mo. Nagkamali kayo. Pinahanda ko na yun. Pakalimi-limi nga natin. Direk, iparinig mo lang muna yung binanggit ni BP Inday Sara. Sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayun. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya ng isang reporter doon sa online eh. Kaya sinagot niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi nga, pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Pag ako'y napatay. Opo. Meron pa siya sinabi, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretso yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Sa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Anong pinanggalingan ito? Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa,
lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Na pagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong Yung Yusek Lopez. yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniiba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw lumiyan doon. Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yun na matanong man lang kung may kaugnayan sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Wala po Bigla doon. na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member yung committee. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang ano nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? O ikaw ang vice president. Baka higit pa doon, nasabi mo eh. Tanungin mo uli, ano masasabi ko? Opo. May sinabi meron siyang nobela eh. It's about Voltaire. Voltaire. Nakalimutan ko yung babae yung nagsulat. Okay. Sabi niya, Voltus 5 kasi alam ko. hindi. Yung Voltaire ano yun eh. Isang manunulat na ano talaga yun. Okay. Kasing kalibre nila mga kawan yan, mga William Shakespeare. Kilala ko yan. Sabi hindi si Voltaire ang nagsabi. Yung nagsulat nung kasaysayan ni Voltaire. Isang babae. I may disagree with what you said. Ayun nga. But I will fight to the death your right to say it. Tanong mo sa akin. I may disagree with her. Okay, opo. Pero karapatan niya magsalita eh. Demokrasya tayo eh. Alam niya naman ang consequence, di ba? Yun. Pero ang sabi ng mga taga-DOJ, Yusek Hindi, kasi pag yan ang pinag-uusapan natin, nalilis tayo sa dapat nating tuntunin eh. Opo. Yan ang ginagawa nila na doon niya inapupunta yung narrative. Yung usapan. Hindi yun ang narrative eh. Ang pinagmulan nito, bakit siya nagsalita ng ganun? Ayun. Doon tayo dapat. Di ba? At saka yung binabanggit na. Yun na lang mga halimbawa. Binigyan siya ng 5 days. Andun pa sa ospital, binigyan another 5 days. Nasaan ang due process? Ano sinasabi ng saligang batas? Sa due process. The due process. Basahin mo. Nakakalimutan ko na kung eh. Hindi, nasa Bill of Rights. Alam mo yung pinakamatatag na depensa ng isang tao laban sa lahat ng mga umuusig sa kanya, yun ang Bill of Rights. Opo. Yun ang kanyang... No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Liberty nakakulong. I-extend niya ng 5 days, hindi man lang natanong, walang nagtanggol sa kanya nang dahil lamang yung isang congresswoman na talagang mahilig magpakulong, binigyan ng 5 days, sumagot ka agad, is there any objection? No objection. Demotion is approved. Ito na ang pinakamalala na nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Yun ang pagkukulan natin ng atensyon. Hindi yung sinabi ng Vice President. Sapagkat yun ay katapos-tapusan na ng kanya sigurong pagdaramdam. Na wala na sigurong ibang masabi. Nako, nga. No? So yun eh. Nelson. Resulta. Tama. Ng matinding yung pangyayari sa buhay niya. Ang nakalagay pala dito, yung clause na sinasabi nyo na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Meron pa. Ito pala kung this clause applies to all levels of government. Oo naman. Hindi, ituloy mo po yung liberty or property without due process of law. Meron pa kasunod na statement. Iba ito nakita ko. Sige, hanapin mo ulit. Tuloy mo. Well, dun ho sa pangyayari ito ngayon, kung ang... Anong pangyayari?
Doon sa pinag-uusapan natin, di ba? Alin doon? Baka mabalik ka na naman doon. Ayaw ko doon, dito ka bumalik doon sa sinasabi ko. Sa due process. Hindi. Yung ipinupunto po kasi ni BP Inday, wala kasi kami kakampi rito eh. Baka sobra-sobra na ginagawa ninyo. Wala na. Sino bang kakampi niya? Ako lang, hindi ako ang kakampi niya eh. Ako lang pinalilitaw nilang kakampi sapagkat ako sumasalig lang ako doon sa tama. Yun. Kaya napagkakamalan ako na may kinakampihan. Ang kinakampihan ko yung tama. Ayaw naman nilang pakinggan ng tama. Kaya lumilitaw akong kontrabida. Ito ko, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ayan. No person shall be denied the equal protection of law. Wala siyang abogado, nakaratay sa ospital, nag-motion isang congresswoman nang palagi niyang iniisip, ay magpakulong na lang ng tao nang walang katwiran. Ay, hindi ba nakita? Tuwan-tuwa siya nung naipakulong niya noon. Nakipag-fist bump pa eh. Sasayaw-sayaw pa eh. Kulong na niya. Meron bang ganito? Ikaw ba natutuwa ka? Halimbawa, Congressman Nelson, Congressman Jen. Opo. Ginawa natin yon alang-alang doon sa pagsisikap natin na kaya lang natin gagamitin yung contempt power ng Congress sapagkat walang isang taong makapagbibigay sa atin ng tulong para makumpleto itong ating panukalang batas. Ito lang, wala nang iba. Kaya mapipilitan tayo na i-contempt pag hindi sa sumagot. Opo. Yun ang kondisyon nun eh. Doon para ginagamit ang Kailangan nakasalalay sa impormasyon na makukuha mo para makumpleto yung panukalang batas na iniisip natin. Wala tayong mapagkukunan. Isa lang. Walang Yan iba. ang sinasabi ng ating jurisprudence. Hindi. Hindi ko ikatutuwa yung ako'y makapagpakulong ng isang tao. Hindi. Sila nakita eh. Tuwan-tuwa na sasayaw-sayaw pang ganyan eh. Diyan mo makikita ano yung nasa puso nila. Yan ang pag-usapan natin. Nalilihis tayo sa ano eh. Ang palagi, anong sinabi? Anong masasabi mo sa sinabi ni Vice President? Akala mo naman eh. Kasi nga naman ko, alam nyo, hindi nyo maalis sa taong bayan. Nag-react kasi ang buong gobyerno eh. Doon sa statement na yun, pati nga police, NBI, AFP. Sabi ko sa inyo, pati barangay, pati opisyal ng barangay gusto mag-react eh. Doon sa statement na yun. Parang ganun ho, kalaki yung impact. Gustong mag-react kasi hindi nila alam ang pinangyarihan. Pero kapag nalaman nila ang pinangyari, kamukha ng ating pinag-uusapan ngayon, ipagkikibit-balikat yun eh. Ano ang natural reaction ng isang tao na kumbaga sa daga o pusa na talagang nasukol na at sa palagang lahat ng kanyon, sabi ko nga, ay nakatutok sa kanya, kahit papaano mangangagat eh. Ay, usapin naman ho. Tama o hindi? Totoo po yun. Yun natural, dagalang ang pinag-uusapan natin eh. Opisina ng Vice President, pero she feels helpless. The office of the Vice President is under siege. Ano sasabihin niya? Pati yung kanyang kapersonal na kapakanan. Ang tatay niya, ang tatay niya na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas is the subject matter of the Quadcom. Kaya pala paulit-ulit sinasabing, Your Honor, please, wala kasi kaming kakampi rito eh. Walang makapag... Hindi siya tinatanong. Tinatanong yung mga ano niya, nandun lang siya nakupo. Tapos yung paglustay po ng salapi. Alam mo na sabi niya, alisin niya naman po niya. Pero strike out niya, tama. Sinangayon na naman. At bigla sumangayon kagad yung isa. Alam niyang mali eh. Pero sinasabi niya. Di lalo na yung mga conclusive part ng mga bago sila matapos ng ano. Mr. Chair, nakita po ninyo. Dahil po sa kanilang mga ganyan, napatunayan, muli po nating napatunayan. Ang hindi makatwirang paggamit po ng ganito, ng ganyan. Yung lahat ng conclusion na yun, dapat wag mong isali doon. Yun ang linyada ng mga makabayan black congressmen. Nakikita mo pagka yung aking legal issue, merong abogado doon. Ayaw sumagot sa akin. Alam nila yung katwiran. So sasabihin nila, hindi kami kikibo. Ang kikibo, yung hindi abogado. O nakita mo yung isang makabayan? Pinipilit niya nung pinigilan ko na hindi naman po pwede ka yung hypothetical. Hindi po, paano kung hindi po tayo gagawa ng sitwasyon eh, bla 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 bla, paano po tayo makagagawa ng batas? Mr. Chen, nakita mo, because he's a non-lawyer, he insists on something that should not be done in the first place. Kaya pala isang Tapos nakatingin siya sa akin na gano'n.